Magandang tanghali sa inyo mga kabiker. Welcome ulit sa ating channel. Purihin ang Panginoon at makakapagbahagi tayo muli ng tutorial. At salamat sa pag-click ng video ito. Salamat at welcome sa ating channel, Chris Custom Cycle. Dito sa video ito, hindi lamang ito yung tutorial natin. Marami tayong tutorials. Search mo lang Chris Custom Cycle. At kung mahilig ka sa motor, ito yung bagay na channel sa'yo para matuto ka. So, ang tutorial natin ngayon is yung sa pagtotono. No? So, related ito ulit sa pagtotono dahil marami pa rin nahihirapan magtono. Kaya nga yung iba, nakailang ikot na sila, nawa na nila lahat yung ikot, pero hindi pa rin nila makuha yung tono. Kaya itong video ito is makakatulong sa'yo para mapabilis mo na matono yung carburetor mo. Alam naman natin, pag hindi nakatono yung carburetor natin, palyado, minsan nagbabackfire, minsan matakaw sa gas, yan yung sanhi na hindi nakatono na carb. So ngayon, ituturo ko sa inyo para mapabilis yung pagtotono nyo at ito yung proper na pagtotono. Bakit kaya hindi natin makuha yung tamang pagtotono ng ating carburetor na kahit na nakailang ikot na tayo, hindi pa rin talaga natin makuha yung optimal. So ano nga ba yung optimal? Ang optimal, ito yung pinaka-right na sunog ng spark plug natin. Kaya nga pag nagtotono tayo, dapat alam din natin yung plug reading, alam din natin kung ano yung type ng carburetor natin. Baka hindi natin alam. At kaya tayo nahihirapan magtono, natin ginagawa ito bago natin itono yung carburetor natin. Kabiker, ano yung sinasabi mo? So, madalas kong banggitin to sa mga video ko about related sa pagtutono, bagamat nahapyawan ko lang, pero importante to na maset nyo muna bago nyo galawin yung tonohan nyo. So, ang i-share ko sa inyo ngayon about yung sa may needle. Ano? Needle na right clip, kung saan ba talaga yung pinaka-pwesto nung needle clip ng ating mga karayom. Saan natin to? Then, kunin natin yung pinaka-piston niya. Yan. So, dito sa piston, nakakabit yung ayong natin at meron siyang lock dito. Kung tatanggalin natin ng simple-simple lang yan, gagawin lang natin yan, tanggal na yan. Kasama na yung lock niya. So, dito sa needle natin, ito, pang 125 na card, meron siyang taper. O, mapapansin nyo, ito yung taper, itong mga gatla-gatla groove nung needle. Ayan. At meron kayong mapapansin na parang maliit na washer, ito yung pinaka-clip needle niya. Kabiker, ano yung proper na sinasabi mo? Ang proper na sinasabi ko, kailangan yung needle clip ng karayom nyo is nakapwesto lamang sa gitna. Ayan. Dahil meron niyang 5 groove, ang karayom nyo, kung mapapansin nyo, may 5 groove yan, na kung saan kailangan nakapwesto sa gitna. Kabiker, bakit sa gitna? Kasi ito yung pinaka-balance na pwesto ng needle clip natin. Bakit? Kasi pag nilagay natin ito sa taas, halimbawa, lagay ko sa taas, no? Ayan, nilagay ko na sa top. Mapapansin, nasa top needle na siya. So, ayan sa malapitan, kung mapapansin nyo, nasa top yung needle clip niya. Ayan. Pag nakaganyan na pwesto, kahit anong adjust natin papuntang reach, lean pa rin siya. So, bakit? Check nyo to. Ayan. Kung mapapansin nyo, may mga groove yan. Pag nasa taas yung needle clip niya, lean mixture. Pag nandun naman sa pinakadulo, sa baba, reach mixture. So, meron pa rin siyang tigdadalawa sa pagitan ng gitna na pwede nyong pag-adjustan. Kaya hindi natin makuha-kuha yung tono natin, baka naman hindi nakapwesto yung needle clip natin. Kailangan nasa gitna lang yan. Kaya nga yung sinasabi ko, pag nasa taas, lean mixture. Pag nasa pinakababa, rich mixture. So, hindi siya balance. Doon pa lang, kahit na anong gawin natin sa pag-ikot natin, doon sa tonohan natin, kung hindi naman pala nakapesto ng tama yung needle clip natin, hindi natin makukuha. Kaya hirap tayong magtono. Kaya kahit na, kabiker, nakatatlong ikot na ako, pero bakit ganun? Rich mixture pa rin. Pag air screw type na carb yun, paano kung sa fuel screw type, nakatatlong ikot na ako, lean pa rin. Kailangan sobra na yun, dapat rich na yun. Kasi hindi nakapwestong mabuti yung needle clip ng ating mga karayom. Kasi nga, pag yan, pag nasa top at kinabit mo dito sa may piston niya,
mahaba yung magiging kalalabasan ng karayom niya. Pero pag in-adjust mo sa pinakababa, hindi kukurong yung karayom, gaganyan. So pag pihit mo ng throttle, madali niyang maiiangat tong karayom at mabilis din yung supply ng kanyang gas kasi naiangat mo na kagad yung karayom. Parang in-advance throttle mo na siya kasi maliit na yung nakalabas na karayom. So pag pumasok dito, yan. So pag throttle mo, tumataas yan, no? Tinataas nung kable natin. So pagdating dito, iangat niya ng mabuti yan, patulis yung karayom, inaalaw niya yung gas na maraming supply pag ganun. Pero pag nasa gitna lang siya, balancing yun. Hindi siya lean, hindi siya rich, kasi nakabalance yun. So magbigay tayo ng halimbawa para mas lalong maunawaan nyo. So kung sa tutusin, ganito dapat yung mga channel na sinusuportahan nyo. Kasi bilang mga influencer o vlogger, nag-e-effort din kami sa mga manonood namin, no? Kaya nga gumagawa kami ng tutorial para matuto yung manonood. Siguro mas mainam din naman yung tutorial sa yung mga walang kakwenta-kwentang vlog, no? Pero kailangan, ang dapat yung suportahan, yung mga nagbabahagi ng tutorial. Kasi ginagawa din nila yung effort nila para matuto yung mga manonood. So ito yung ginawa ko mga ka-biker. Itong hawak ko na ginupit na container, sabihin mo na lang na ito yung piston ng karburador. Ito. So may butas na yan. At isipin nyo na lang na itong sinsil, no? Ito yung pinakakarayom. At itong kinabit kong ginupit na tsinelas, ito yung pinaka-clip needle natin. So lalagyan natin ng mark na 5 para mas lalong maunawaan nyo. Dito, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, may mark na yan. So, dikit-dikit na yan. So, pag nilagay ko rito sa needle, yan yung tama. And then, pag nilagay ko dito sa pinakadulo, lean mixture yan. Bakit? Kasi, dulo, pag ito nakakabit sa may needle jet, ito yung pumapasok kasi, no? Pumapasok kasi yan. Pag nandito yung pinaka-spring, hindi yung pinakatakip, pag may kable yan, hinihila na yan. Pag hinihila ng kable yan, matagal bago mag-supply ng gas kasi mahaba yung karayom sa paghila. So, ano yung ibig sabihin? So, mahaba yung hihilain niya bago pa pumasok yung gas. Kaya, lean mixture yan. Konting-konti lang yung gas na papasok kasi hindi pa natatapos dahil mahaba nga yung karayom. Humaba siya kasi nandito siya sa pinakatap. Naman sa rin, sa pinakadulo, balik natin sa piston niya, maiksi na yung karayom natin. So pag hila niyan, madali niyang maihila yung karayom, madali niyang maialaw yung gas. Kaya nagiging rich mixture siya. Kasi nandito siya sa pinaka-baba ng taper. Kasi dito yung top. Ayan. Sabihin na natin ito yun. Lagyan natin sa top. Ito yung top ng karayom. Siya na yan. So lean mixture yan. Pero pagdating dito, rich mixture yan. So ililipat nyo lang dito, rich mixture na yan. So nakita nyo naman sa pinakita ko kanina, kailangan balance. Bago tayo magtono, kailangan yung needle clip natin, importante na nasa gitna. Kaya hindi natin makuha yung tamang tono kahit na ano pang ikot natin, nakatatlong ikot na tayo, sobra pa sa 3. Bakit lean mixture pa rin? Kailangan pag fuel screw type, nakatatlo ka na, medyo makukuha mo na yung tono nun eh. Pero 3.5, umaabot ka pa, lean mixture pa rin siya. Kasi nga, hindi nakapwesto yung needle clip natin. Kaya ako gumawa ng ganito mga ka-biker para lalo nyo mas maunawaan. Kung yung output ng needle natin ay short, madali siyang i-pull, madali niyang mahuhugot.
rich mixture. Pero pag haba yung needle natin, mas mahaba yung pull ng throttle natin. Pero lean mixture naman siya. So ano bang mangyayari pag lean mixture tayo? Isa yan sa mga bagay na pag lean mixture tayo, walang gaanong supply ng gas, so hangin lang yung nagpapatakbo na yung motor natin dahil po konting gas lang yung nakakapasok, prone to overheat yan. No? Kaya minsan hirap yung combustion chamber natin dahil wala naman siyang sinusunog na sapat na gas sa process. No? Kaya nga mahalaga na dapat may pwesto nyo muna yung needle clip para mas proper nyong makuha tamang tono ng carb ninyo. No? Kaya nakakaranas tayo ng delay, backfire, ayan, mga palya, dahil yan sa hindi nakatono na karburador. Kaya nga kahit na anong tono natin is hindi naman nakapwesto pala. Minsan kasi pinapakialaman ng mekaniko yan. Kahit na pakialaman nila, hindi naman nila alam kung ano yung purpose talaga nitong needle clip na to, dapat alam din nila. Kaya nga hindi lahat ng mekaniko alam nito, lalong-lalo na mga old mechanics. Kaya paano naman dun sa mga wave, wala namang taper yung karayom niya. Hindi tulad yung pinakita mo. Doon kasi mga kabiker, hindi na ina-adjust yun. Pwede na kayo magtono doon dahil sa pag-a-adjust na lang yung gagawin nyo. Kabiker, sa mga diaphragm type, I think may mga taper din yun eh. So kung di ako nagkakamali, meron yun. Na-i-adjust din yung needle clip nun. So yun, napakahalaga na alam natin na saan pinepwesto yung needle clip para madali nating maitono yung karburador natin. No? Kahit kasi anong ikot natin sa tonohan natin, kung hindi rin natin pinesto yung needle clip niya, mahihirapan tayo. Lalong-lalo na hindi pa natin alam yung type ng carb natin. No? Madalas tayo nakakapanood ng pagtotono pero hindi rin naman natin alam yung type ng carb natin. Kasi may dalawang klaseng type ng carb, lalong-lalo na yung round slide. Kasi doon sa mga nasa side yung tonohan niya, air screw type yun. Pero pag nasa ilalim yung tonohan niya, fuel screw type yun. So may pagkakaiba sila na ikot. Sa fuel screw type, pag ginikot mo siya pa higpit, maglilin. Pag pinaluwag mo siya, magre-rinse. Sa air screw type naman, pag hinigpitan mo, magre-rinse. Pag iniluwagan mo, maglilin. So magkaiba sila, no? So yun yung tatandaan nyo. At bago tayo magtono, i-proper muna natin yung needle clip natin. So yun lang mga kabiker.